Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Good day mga kauntahan, it's the month of September. So alam niyo na ibig sabihin nun, Baria, say do you remember, Baria, dancing in September. Yes mga kauntahan, September na at napakanta, sayaw na naman ako. Kasi nga bare months na po tayo mga kauntahan, Christmas season na naman. Pero bago ang lahat, welcome po sa isa na namang episode ng People's Court. Ako po muli ang inyong abogado, Attorney Al Jumrani. At syempre pa, hindi makukumpleto ang People's Court kung wala ang the one and only Judge Jing Uyenko Nolasco. Hi, Judge Jing. Hello, Attorney Al, at hello din po sa inyo, aming mga kahuntahan. Ako po muli si Jing Uyenko Nolasco, isang dating hukom. And yes, September na po, kaya napakanta si Attorney Al, di ba? Dapat nga tumayo pa para magsumisayaw pa yan eh. 3 buwan na lang po at Christmas, then New Year na po. Napakabilis talaga ng panahon. At sa pagdaan ng panahon, magkasama po tayo dito sa People's Court. True, Judge Jing. To recall mga kauntahan, ang pinakaunang episode natin for 2023 ay ang episode 54 on slander, intriguing against honor, and unjust vexation with Judge Carlo Emanuel Ong. Yes. 8 months and 33 episodes later, it's September and this is our 87th episode. Bilis. Kung tungkol saan ang episode natin today, abangan nyo po yan later. Tama ka dyan, Attorney Al. Time really flies, diba? Ito, kanta ulit to. Pero hindi ako kakanta. Sige na, sample. Ganon. Time flies when you're having fun. Yun. And of course, not only having fun, but also learning, di ba? Kami po, kasama ang buong People's Court team, ay nagpapasalamat sa pagkakataon na makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan po ng legal information dissemination. At hindi kami titigil hanggang nandyan po kayo, aming mga kahuntahan, na laging nanonood at sumusuporta sa amin. Yes, Judge Jing. Kaya nga, People's Court ang title ng ating show dahil this is the legal show of the people, by the people, for the people. This is the... Kaya mo na, ano ba, tatapusin mo na agad. Huwag muna, tsaka linya ko yan, ikaw talaga. Gusto ko naman try yung linya mo. Okay. Pero kung natapos, kasi pagka sinabi mo na yun, natapos na tayo agad. Mamaya na lang. Okay. Ituloy na nga natin ang ating regular programming ng mga kahuntahan. Para dahil regular programming tayo, hindi yung tatapusin agad ni Attorney Al. Napanood niyo po ba mga kahuntahan ng past episode natin on Court Annex Mediation and Judicial Dispute Resolution, kung saan kasama po natin ang Court of Appeals Justice na si Selma P. Alaras. Magbalik tanaw po tayo sa episode na yon. Roll VTR. Alam niyo po, ang unang nawawala pag may nag-aaway ay hindi nag-uusap. Ang unang-unang yung gagawin para pag-ayusin sila ay mag-usap. So, communicate. Thank you to our production team for the highlights video and thank you din sa ating special guest, ang second time na dito sa People's Court na si Court of Appeals Justice Selma Alaras. Looking forward po kami na ma-invite namin ulit kayo dito sa show. So Judge Jing, ano ang mga takeaway or reminders mo from our previous episode? Okay, thank you Attorney Al. At before ako magbigay ng aking mga takeaway, magpapasalamat muna ako ulit kay Justice Selma sa pagpapaunlak sa ating imbitasyon kasi kahit busy-busy siya, talagang she made time for us. Maraming salamat sa iyo, Justice Selma. Until next time. So, ang takeaway ko from our CAM and JDR episode ay yung kung anong mainam na isettle na lang at hindi na nga ilitigate pa. Ayon kay Justice Selma, kung factual issue lamang ang issue katulad ng magkanong utang, magkanong interes, magkano ang danyos, yung mga ganon, pwede namang pagkasunduan na yun, no? Kailangan lang maging open-minded ang mga parties para doon sa possibility ng settlement. And in the spirit of peaceful resolution of cases, mainam na magkaroon ng compromise agreement at ito ay papatunayan at i-approve na lamang ng korte. Kaya win-win solution para sa partidos kasi sila mismo ang naupo at nag-discuss ng mga terms na
kumbaga, patas, fair to both of them. Yes. So, yun yung ano ko doon, takeaway ko. What about you, Attorney Al? Yes, thank you, Judge Jing, for your takeaways. Ang sa akin naman ay kung ano ang hindi na kailangang idaan sa CAM or JDR. Ang mga ito ay mga kaso where the law does not allow a compromise. In civil cases, ang mga ito ay mahanap sa ilalim ng Article 2035 of the Civil Code. Ang mga ito ay the civil status of persons, the validity of a marriage or a legal separation, any ground for legal separation, future support, jurisdiction of courts, and future legitime. As for criminal cases naman, ilan lang po ang tinatawag na mediatable offenses na pwedeng i-refer sa mediation, katulad ng BP 22, simple theft, libel, and quasi-offenses like reckless imprudence resulting in damage to property, among others. Yun, that's Yeah. right, Attorney Al. So, since ito lang yung mga mediatable offenses, yung The mga rest, iba, hindi na siya i-mediate. At note din po mga kahuntahan na hindi po applicable ang JDR sa criminal cases kahit pa mediatable ito. So, kahit na po pwede siya sa mediation, hindi pa rin yun pwede So hanggang sa doon JDR. lang, kung hindi Hanggang kayo doon lang. nagkasettle, trial na Diretso talaga. Okay. So, mga kahuntahan, ang episode na yon on CAM and JDR ay available pa sa ating Facebook page at YouTube channel na GNN People's Court. Kasama rin po ang lahat ng ating previous episodes. Just click on the episode that you would want to watch at yun na po, no? Voila! Watch, learn, and enjoy. At syempre pa mga kauntahan, para marami rin ang makinabang at matulungan sa pamamagitan ng proper legal information, please like, follow, subscribe, and share our Facebook page and YouTube channel and all our episodes. And as always, maraming salamat po sa mga kauntahan nating nag-share at nag-share na ng ating episodes. At advanced thanks din po sa mga mag-share pa lang. As we always say here on People's Court, knowledge is power and sharing is caring. Oh, diba? Meron na po talagang May action. actions pa, diba? Knowledge. Ano? Knowledge is power. And Sharing is caring. O, diba? Ayan. Pwede na. Pwede. Pero mga kahuntahan, kung gusto nyo namang panoorin ang mga episodes ng People's Court na fresh talaga, you can catch the latest episode sa premiere airing nito tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa One Media Network. Ito na po yung bagong pangalan ng GNN na mapapanood nyo po sa GSAT Channel 1, Sky Cable Channel 73, at Pacific Cable Channel 44, among others, kasi marami pa eh. Mapapanood din po ang One Media Network. Ito na nga, sa ibang local cable networks, nag-iiba-iba lang yung channel. At pati na rin sa UHF Free-to-Air TV Channel 46. At gaya po ng nasabi namin kanina, kung hindi nyo naman napanood ang premiere airing ng episode, may replays po ang latest episode ng People's Court on different times of the day and night for the entire week hanggang bago mag-premiere airing ulit for the next episode. Now, mga kahuntahan, kung wala pa po kayong cable provider or nag-iisip namang magpalit ng cable provider, please consider GSAT kung saan may access po kayo not only to the other exciting homegrown shows of One Media Network, katulad po ng People's Court, kundi pati na rin po sa iba pang local and international channels. For information and installation, please visit www.gsat.asia. O di kaya naman po ay bisitahin nyo ang social media accounts ng GSAT, katulad na lang po ng Facebook page nila na at GSAT Direct TV. And with that, it's time for our special shout-out sa mga piling mga kauntahan natin sa YouTube at Facebook. Okay. Yes, Attorney Al, sino bang una natin babatiin ngayon? Yes, ang una nating babatiin ay ang kauntahan natin sa YouTube na si at Marlene Evangelio Bisaya 6403. Nag-comment siya sa episode 29 on cyber libel kung saan guest natin si Attorney Edward Chico. Okay. Ang comment ni Ma'am ay, grabe, ang clear po ng pahayag nila, attorney. May natutunan po ako dito. God bless po. Ma'am, thank you very much for your comment. Na-inspire po kami kapag may natututunan po kayo sa amin at sa aming mga guests. So please continue to watch and support the show. Nakakatuwa naman, di ba? So, hi po at maraming salamat po at Marlene Evangelio Bisaya 6403. Our next special shoutout naman ay para sa kahuntahan din natin sa YouTube na si at Rolly Ronquillo 4616. Ayon kay Sir Rolly, very interesting, helpful, and knowledgeable program daw ang People's Court. Yes. Maraming salamat po, Sir Rolly. We really appreciate it. It is our job and responsibility that we deliver only accurate and up-to-date legal information. So please continue po to watch and support People's Court.
Again, thank you to you both at Marlene Evangelio Bisaya 6403 and at Rolly Ronquillo 4616. Ba't ang daming numbers ng mga pangalan nila? Kung ikaw, ano number ng dulo para mo? Jing Nolasco. Ay, Jing Uyenko Nolasco. Hindi ko napapansin. 14344. Oh, diba? 5254. Ano yung 5254? Ano nga yun? 1434. I love you very much. Ano ba yung 5254? Meron yung something eh. Ano ba yan? You're so Gen X. Gen X Gen X ba talaga. yan? Oo, talaga. Okay, sige. Basta kayo, patuloy po kayo manood na People's Court para mas marami pa kayo matutunan tungkol sa batas at saka sa mga codes ng mga numbers na yun. 144-5254. Hindi ko maalala ito yung 5254. Isipin ko nga yan. Oh, sige. And with that, Attorney Al, it's time now for our personal shout-out. Sino bang babatiin mo ngayon? Okay. Thank you, Judge Jing. So gusto ko batiin ng belated happy birthday ang aking pinsan na si attorney tuloy, Ate Annabel Muhammad at ang pamangkin din namin na si Shaira Muhammad na parehong nag-birthday last August 30. Oh, wow. Yes, so nagkataon lang siguro. O syempre nagkataon talaga yun kasi hindi naman. Yeah, hindi mo naman sasadya na, okay, kailangan ma-deliver ka ng ganito araw. Unless cesarean. Correct. Yeah. Isi-schedule mo. Kaya di ba pagka mag-New Year, yung iba pinipilit nila para maging New Year baby. O kaya January 1. Correct, ayun. Yan. So ito, nagkataon lang. Yan. So sana ay nag-enjoy po kayo sa inyong birthday and I'm wishing you many more birthdays to come. Ayan. So how about you, Judge? Thanks, Attorney Al. Belated happy birthday kay Ate Annabel at kay Shaira. Yung babatiin ko naman, nag-birthday sila nung August 29 and August 31 naman. So napagitnaan yung birthday ni na Ate Annabel mo at yung kay Shaira nga. So sa akin, belated happy birthday to my cousins na sina Manong Manny noong August 29 at kambal na sina Bobby and Attorney Carlo noong August 31 naman. I hope that you all enjoyed your special day. And aside from that, dadagdagan ko na rin, binabati ko ang lahat ng taga Nolasco and Associates Law Offices ng happy anniversary. Yay! Maraming salamat sa inyong lahat for all your hard work, passion, and dedication para mabiyang buhay natin, no? Yung ideal natin na ethical practice of law. Yan. And I pray for more blessed years for all of us. And last natin ni Al, i-ano ko lang, we would like to offer a prayer for the eternal repose of the soul of my mom-in-law, Angelita Nolasco, who is celebrating her 7th year in heaven on September 1. Oo, okay, so yun. So yun. Parang hindi ko alam paano sundan yun eh. No? Kasi parang ano yun. No? Parang masaya tapos. Seryo, masaya tapos. Hindi, masaya rin kasi she's in heaven. Yun correct. naman ang ano namin noon. So, September 1. Ayun. O sige, so thank you, Judge G. Hello sa mga binati mo. And syempre, no, happy anniversary to Nalo. Yan. Ayan, mga kauntahan, may libre pong panotaryo po ang office ni wala nga Judge kaming G. notarial commission. Wala Hindi pala. po kami nagnonotaryo mga kauntahan. Wala po kaming notaryo. So hindi pala tayo makakapunta doon. Kasi yung mga affidavit of loss, libre na daw. Ang kaso walang Saka yun po mga kahuntahan, i-correct lang natin ulit, hindi po lahat ng abogado ay pwedeng magnotaryo. Pero lahat ng notaryo dapat abogado. Correct. Yan. At yan din lagi ko sinasabi sa mga kapitbahay ko. Kasi akala nila na yung iba nga galing pa sa ibang village eh. Oh my God. Sabi ko, paano nyo nalalaman ito? Siyempre nakakakaba, bakit tinuturo ng kasi akala nga pag attorney, pwede nang mag-notarize. So i-explain ko, hindi lahat ng abogado nagnonotaryo. Yes, tama. Ayan. Okay. So, mga kauntahan nung... Okay, pwede na tayo mag-topic reveal. Okay. So, mga kauntahan noong 2018 ay inaprubahan at naging batas ang Republic Act number 11232 or ang Revised Corporation Code of the Philippines. Pinawalang bisa o ni-repeal at pinalitan nito ang 38-year-old na batas pambansa bilang 68 na kilala noon bilang Corporation Code of the Philippines. Now, kasama ng repeal ng lumang batas, yung sinabi mo, yung Corporation Code of the Philippines, ay ang pagkilala rito sa bagong batas, itong ating Revised Corporation Code, sa One-Person Corporation or OPC. Sa pangalan pa lang, ito ay isang korporasyon na binubuo ng isang tao lamang. Marahil ay nagtataka kayo, pwede ba yun? Ano ang pinagkaiba nito sa sole proprietorship? Ano ang pros and cons na isang OPC? At madali lang bang magtayo ng isang OPC?
Sasagutin natin yan sa third segment na ating show kasama ating special guest. Pero bago yan, may sasagutin muna tayong dalawang featured questions sa ating second segment na Legally Speaking. Tama. So, ready na ba kayo matuto? Good, kami rin. Pero bago yan, let's take a short break. Diyan lang po kayo makakauntahan dahil magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court, or Legally Speaking segment, mga kahuntahan. It's me again, former Judge Jing Uyenko Nolasco. At syempre pa po, hindi pwedeng mawala ang abogado ng mga kahuntahan na si Attorney Al Jumrani. Hi again, Attorney Al. Hi again, Judge, and hi din sa ating mga kauntahan. Welcome po sa Legally Speaking segment kung saan ay may sasagutin tayong dalawang tanong mula po sa inyo. At pagkatapos ay magbibigay tayo ng overview tungkol sa topic natin on the One Person Corporation or OPC bago natin ipapakilala ating special guest. Mga kahuntahan, nagbunutan na po kami ni Attorney Al, no? Kanina. Siya na pong sasagot sa unang tanong, di ba, Attorney Al? Yes. Ang tawag po doon, raffle in absentia. Wala po ako, siya na tagang bumunot para kay Alto. Ito po talaga. Siya po talaga. Tapos ano pa, parehong number 1. So talaga kahit anong mangyari. Kaya nga, ganun talaga. Martial law po kami dito. No, may baka maniwala sila. Hindi naman. Okay, sige. Joke lang po yan. Alam niyo naman po kami ni Attorney Al. O sige na nga. So alam niyo na, pag naluluha ako, hindi po totoo yung sinasabi niya. Joke lang. Ayan, umiyak po siya. Iyakan po ito. Okay. So sige na nga, Judge. I'll answer the first question. Ano at kayano gali ang unang tanong? Okay. Hindi mo naman madinig. Okay, sige na. Ito na po. Sige, habang binabaso, pupunasan ko lang yung mata ko. Sige na, go. Ang first question po, ito na po, no, is from our kahuntahan sa YouTube na si @Dorena DJ Arvis. Tama kaya ito? Dorena DJ Arvis. Yan. Or Dorena Jarvis. O yun, parang ganun. Dorena Jarvis. Okay. Baka yung D is middle initial. Okay. Tapos Jarvis. So, parang ganun. But anyway, sige, yun po. Pero ano siya ni Jarvis na ayun Avengers? Ayun na nga, naisip ko nga yun diba? Baka favorite niya si Jarvis. Ito. Okay. Ang tanong niya po ay pinost sa episode 76 on the Magna Carta for Homeowners and Homeowners Associations with Attorney J.B. Almeda. At ito pong tanong niya, pag bumuo po ba ng association sa isang townhouse, lahat po ba compulsory na kasapi at obligado magbayad ng association fee? Thank you po sa reply. Yun. So, Attorney Al, anong masasabi mo doon? Thank you, Judge, and thank you din at Dorena Jarvis for your question. Ayon sa Republic Act 9904 o ang Magna Carta for Homeowners and Homeowners Associations, all homeowners are qualified to be a member of the association. Pero sinasabi sa Section 9 ng Implementing Rules and Regulations ng RA 9904 na membership is optional unless otherwise provided in the contract to sell, deed of sale, or other instruments of conveyance, or even if it is annotated in the title of the property. In fact, even lessees of a member can qualify for membership as long as they have a lease term of at least 1 year and they have procured written consent or authorization mula dun sa owner ng lot or housing unit they are leasing. Kaya please check your property documents kung required ba kayo ng seller or developer ninyo na maging member kayo ng Homeowners Association. And if required kayo, then
na maging member, required din kayo magbayad na association fees. Yun, tama. Ayun. Siguro ang sinasabi ni Ma'am Dorena, parang yung compound na puro townhouse, no? Kasi yun ang banggit niya, Yes, townhouse. oo. Kasi kung townhouse lang, isang pamilya lang Eh, naman. Hindi, merong mga townhouse din na para siyang subdivision. Ayun na nga, yun Oo. nga, baka isang Oo, parang yeah. gano'n na puro Oo. townhouse. Pero kasi kung ganito halimbawa talaga. isang compound lang, Tapos, tapos... baka marami kasi. Oo. Pero paano yun? Sino ang mga kumagkamag-anak lang sila doon, di ba? Hindi, di ba may mga townhouse na. Parang so-and-so townhomes. Tapos mga sunod-sunod na mga townhouses. Baka gano'n. Baka ganon. Pero subdivision, considered subdivision din yung ganon. Considered Oo, naman. yeah. Na hindi lang siya parang complex. Oo, Ganyan. yes, Anyway, correct. sige. Maraming salamat for that, Attorney Al. Now it's my turn. Ano ang next question at kanino ba ito galing? Yes. At syempre, siya rin ang pumili ng question na to. So, Talaga lang, hindi po. Si Attorney Al po nun. Ayan, okay. Syempre sa iyo yung mas mahirap. Oh. So, Judge, ang next question natin ay galing sa isa din nating kauntahan sa YouTube na itatago natin sa alias na Nico. Ang tanong niya ay, magandang tanghali po. Pwede po ba ako magtanong if ano po pwedeng i-file for this situation? May kapitbahay po kami na lagi po kaming inaanoy gaya ng pagrevolusyon ng motor sa harap ng bahay. And kahit saan ka po magpunta, isinusundan ka. Wow. May mga videos po na magpapatunay. Ang kasama na din po doon ay yung chinichismis po kami ng partner ko kasi gay po kami. Ano po kaya ang pwedeng aksyon na pwedeng gawin? Maraming salamat po, Judge Ching. Ako. Thanks, Attorney Al, at maraming salamat, Nico, for your question. Nakakalungkot naman yun, no? correct. Yung ganun yung dinadanas nila. Tapos to think, di ba, they're already in their private space. Yes, diba? correct. Ganun No? pa. Now, since kapitbahay yung gumagawa nito, no? Pwede nyo pong ireklamo muna yan sa barangay ayon sa proseso ng katarungang pambarangay. Paghaharapin at pagkakasunduin po kayo. Kung hindi maayos sa barangay, pwede na po kayo magsampa ng kaso sa piskalya or sa Office of the Prosecutor, whether kung sa city prosecutor, or sa province, yung provincial prosecutor, sa lugar nyo po. Depende po sa bigat ng ebidensya nyo. Pwede pong unjust vexation. Ayun, na-discuss na rin natin yan previously kung ano yung unjust vexation. Para dun po sa annoyance at pati na rin dun sa stalking na ginagawa sa inyo. Now, kung may mga sinasabi o ginagawa po siya na umaatake rin sa inyong sexual orientation, pwede rin po yung violation ng Safe Spaces Act. Ang fiscal po ang mag-evaluate ng inyong reklamo kung anong criminal case ang ipafile sa korte. Ayan, Nico. Sana ay malinaw at naliwanagan kayo sa inyong inquiry. So thanks for that clarification, Judge Jing, na isa namang isang tutong alay. At Kasi di ba, parang sad yung gano'n na parang kang pinagtitripan dahil lang because you are like this, di ba? Hindi Correct. ano yan. Yeah, that's Hindi true. maganda. Hindi maganda. Respect for everyone. True. Dapat. Ayan. So, salamat uli sa ating mga question senders. So, mga kauntahan, kung kayo po ay may tanong din para sa amin tulad ni na at Dorena Jarvis at alias Nico, please let us know. You can send us a direct message via Facebook Messenger or you can post your questions as a comment in any episode of People's Court on Facebook or YouTube. Pati sa TikTok, pwede rin po kayong mag-DM sa amin. However, paalala lang po ulit mga kahuntahan, kapag may actual na kaso na kayo or nagbabadyang maging kaso, katulad po yung kaninang yung tanong ni Nico, di ba? Or urgent po yung concern nyo. Yun na nga, parang yung kay Nico, kasi nga, medyo pasaway yung kanyang kapitbahay. Kumonsulta na po kayo agad sa isang abogado, whether private man yan or public. O kaya naman po sa nearest IBP local chapter ninyo, or kahit po sa law clinic, sa pinakamalapit na law school po sa inyo, para po mabigyan kayo ng proper legal assistance at para rin po masiguradong maprotektahan ang inyong mga karapatan at mabigyan po kayo ng tamang legal advice. Sila po kasi ang mas makakasuri ng inyong mga specific na tanong at concerns kasi nga, syempre mag-uusap sila, mas in-depth yung pag-uusap nyo. At dito po kasi sa People's Court, tanging legal information lang po ang pwede naming ibigay sa inyo base po dun sa katanungan na ni-raise po sa atin. That's right, Judge. At mga kauntahan, tulad po na sinasabi sa disclaimer, sa simula ng show, wala rin pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan namin mga hosts ng People's Court at ng mga kauntahan nating nagtatanong sa amin. So with those clarifications and reminders, Attorney Al,
simulan na natin ang patikim tungkol sa topic natin today on the one-person corporation or OPC. Yes, Judge. So tulad na sinabi natin kanina, with the passage of the Revised Corporation Code in 2018, kinikilala na ang tinatawag na one-person corporation or OPC. Sa loob ng maraming dekada, ang traditional na corporation ay binubuo ng hindi bababa sa 5 tao. Although association siya ng mga tao, ang corporation ay may singular personality. Tulad ng natural person na tulad ko at tulad ni Judge at tulad ninyo, mga kauntahan, may legal capacity ay isang korporasyon na pumasok sa isang kontrata, umangkin ng mga property at magkaroon ng right of succession. Ang corporation po ay isa sa mga business models para makapagnegosyo sa Pilipinas. Maliban po sa corporation, pwede pong magtayo ang isang tao ng sole proprietorship at pwede rin naman na makipag-partner siya sa iba at magkaroon ng partnership. Correct. Ano po ba yung sole proprietorship? It is a business owned by one individual who makes the decisions, receives all the profits, and suffers the losses. The business does not have a personality separate from the owner. So, si owner talaga lang siya, no? Correct. Siya na lahat. Oo. Kumbaga, both the profits and the losses, siya lahat yon. Correct. Kahit na, halimbawa, meron siyang trade name. Halimbawa, Marjorie's Cakes. Oh, di ba? Pero ikaw pa rin yun. Ako pa rin yun. Yes. So, pag kami nagreklamo, Oo. ako rin. Hindi Ikaw ko pwede idedemanda. sabihin na hiwalay si Marjorie's Oh, correct. Cakes kasi Yes. sole proprietor siya. Yes. Sa kabilang banda, a partnership is an association of two or more persons who act as co-owners of a business. It has a separate legal personality, but the partners are subsidiarily liable for partnership debts. So, yung Marjorie's Cakes, naging Marjorie's Cakes and Al's Coffee. Yes. Ganyan. So, partnership partners na siya, tao. oo. Partnership. So, yung Marjorie's Cakes and Al's Coffee, may separate personality sa ating Correct. dalawa. Kaya pwedeng Pero- mangutang halimbawa sa Yes. bangko. Oo. Pero, Pag nagkulang ng assets ang partnership, pwede ito Oo. yung habulin. yes, tayo on Yeah, our personal correct. capacity. Yun yung subsidiary liability. Yes, oo. Okay. Ang una munang hahabulin, Yung partnership. yung partnership. Tapos pagka kulang yon, then yung mga partners mismo po pwede nang That's habulin. right. Yun. Ayan. Ngayon, ang sinasabing advantage ng corporation kumpara dun sa sole proprietorship at partnership pagdating sa pagnenegosyo ay ito daw ay may absolute separate legal personality from its shareholders at may mas magandang kapasidad ito na makakalap ng malaking pondo mula sa maraming tao through shares of stocks. Pero tulad nga ng sinabi natin kanina, dahil traditionally, kailangan at least 5 ang incorporators na may malaking pondo, hindi ganun kadali ang magtayo ng corporation. But then again, with the revised corporation code, pwede na pong magtayo ang isang tao ng one-person corporation. Kahit mag-isa lang, pwede na magnegosyo bilang isang korporasyon. May absolute separate legal personality rin kaya ito? At pwede rin ba itong magbenta ng shares of stocks para makakalap ng pondo? Nakaka-curious lahat yan, di ba? Kaya nga, diba? Actually, I just learned nga na may isa akong friend na nagtayo na ng OPC. Ah, talaga? Oo. Kaya ang pangalan niya ngayon is di ko na babagitin. Oh, sige, wag Alam na ba, lang. Juan de la Cruz OPC. Oh, ba? Ayan, O, di oo. ba? Pero nakita ko lang doon sa resibo niya. Ah, talaga? Oo. Nakaganon? May Oo, nakalagay sa yes, dulo oo. OPC. Kaya nga nung nilibre nga niya ako, nung humingi siya ng resibo doon sa Doon na. restaurant, nagulat talaga ako nung sinabi niya, pakilagay dyan, Juan de la Cruz OPC. Sabi ko, ha? Juridical entity ka na ngayon? So, ibig sabihin, business expense. Yes, Ayun. tama. So, ayon nga sa kanya, lahat ng kanyang business and personal expenses ay sa pangalan na ng OPC. Oh, wow. Kaya marami sana akong gusto itanong sa kanya. But then, considering na may expert tayong makakasama today, sa kanya ko na lang Oh, itatanong. yes, mamaya. Diba? Ako rin, may marami akong gustong tanungin sa ating special guest mamaya. Paalam ko rin, ang ating mga kauntahan ay may mga tanong din. So with our episode today, maliliwanagan po tayo tungkol dito sa OPC. Kaya, Attorney Al, wag na nating patagalin, no? Pwede na nating introduce ang ating special guest. And of course, you have the honor of introducing our special Yes, guest. Judge, thank you very much. And yes, it is truly an honor to introduce our special guest. Ang atin pong panauhin ay ang incumbent dean ng Manila Law College. He took his Bachelor of Laws and Bachelor of Arts in Political Science degrees from the Far Eastern University. In 2019, he was conferred with the Golden Tamaraw Award by the FEU Law Alumni Association. Our special guest is a regular lecturer on various law subjects, particularly in the area of commercial law.
At present, he is a faculty of Manila Law College, De La Salle University College of Law, University of the East College of Law, and the Far Eastern University Institute of Law. Dagdag pa dyan, he is a sought-after pre-bar lecturer in various law schools and review centers and is likewise a regular MCLE lecturer. Wow, parang pareho kayo na yung Hindi natin na special ba? guest. Kahit kalikigan siguro ng guest natin, hindi ako Sabi sa pagka-busy, kasi nga, di ba, yung MCLE, pre-bar, tapos ang dami rin yung faculty sa iba-ibang bukod pa sa pagiging dekano ng isang law school mismo, di ba? And, at saka syempre, pasalamat ako kasi dahil sa kanya nakapagturo ako sa MLC. di ba? Yes, ni-recruit ako ni Dean. Oo. Ayan, ako, maraming salamat po doon. At ako, personally naman, na-meet ko ang ating special guest, siguro mga 1 or 2 times before, nung pre-pandemic, kasi sa lectures, nakasabay kami sa MCLE lecture for one MCLE provider. Ang mas nami-meet ko, yung anak niyang abogado, si Attorney Gio, kasi magkasama kami sa isang Supreme Court technical working group. So, hi, Attorney Gio. Ang biro ko nga kay Attorney Gio, sino mas gwapo sa kanila ng tatay niya? Sabi ko, mas gwapo yung tatay niya. So, hello sa Attorney Gio. Yan. So, without any further ado, mga kahuntahan, we are truly honored to have on People's Court, kahit busy-busy po siya, we welcome Dean Sergio Serge M. Ceniza. Yes. Thank you. Hello, Dean Serge. Dean, thank you. Thank you very much, Dean. Welcome po, Dean Serge. This is long overdue, actually. At tagal na namin kayo gusto i-invite. Thank you very much for having time for us and also for agreeing to talk about the topic. Yes. The pleasure is mine. Maraming salamat sa imbitasyon, Attorney Al, Judge. Magandang umaga at maraming salamat. Ako'y natutuwa, at ako'y naimbitahan ninyo dito. Totoo, medyo busy tayong pare-pareho, pero hindi ako makakapagsabi ng hindi sa isang kaibigan. Maraming salamat talaga, Dean Serge. Kasi kanina nga nabanggit ni Dean talagang kahapon. Sobrang siya dahil 5 hours straight, no, Dean? Yung kanyang pre-bar. Oo, pero despite that, nandito siya. So talagang na-appreciate namin yan, Dean Serge. At maraming salamat. Bago po tayo magsimula, Dean Serge, sa seryosong discussion natin on the one-person corporation, at gaya na rin na nabanggit namin sa inyo kanina, meron kami kinakabahan ako dyan. Hindi, lang naman po, simple lang. Actually, dahil magbabar na po, di ba? Ano po ba, kayo po ay ama ng isang law school, kumbaga bilang dekano, ama ng law school, at meron din po kayong anak na abogado. Ano po ba mapapayo nyo sa mga naghahanda na kumuha ng bar exams in a few days? Yung mga practical tips po. Well, sana maiisip nila parati yung sinasabi ko sa kanila na ang bar exams talagang usapan ng paghahanda. At kung dumating ang panahon ng pag-examine, wala na silang magagawa kung di ipagpasa Diyos na. Ginawa na nila ang lahat, nag-aral sila, naghanda sila, at dadating ang oras na sila susulit na, mag-i-exam na sila, yun panahon na para ialay nila sa Panginoon kung ano ang kahihinatnan ng kanilang examen. Ayun. So talagang prayers. Kasi you've done your best. Correct. Diba? And let God do the rest. let God do the rest. Hindi ba pwedeng puro prayers lang kasi hindi ka naman naghanda. Correct. Kaya nga, di ba, ang kay God rest lang, yung best sa'yo. Ayun. Sabi nga, meron pa, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ayun, tama. Napakagandang payo kasi nga, ilang araw na lang po talaga, no? Yes. Ayan na, magsisimula na ang September 2023 bar exams. Yes. Ayan, so thank you, Dean Serge, sa inyong advice para sa ating future lawyers. Now, mga kauntahan, ready na tayo for an more in-depth discussion on the one-person corporation or OPC. Pero bago yan, let's have a short break at magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network.
The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po ulit mga kauntahan and welcome to Amicus Curiae, ang third segment ng People's Court. Ako po ulit ito, Attorney Al Jumrani with the one and only Judge G. Oyenko Nolasco. Hi again, Judge. Hello ulit sa iyo, Attorney Al, and to all our kahuntahans. It's me again, Jing Oyenko Nolasco, a former judge. Welcome po to our Amicus Curiae segment kung saan may special guest po tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or Friend of the Court para po mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue. And today, talaga pong it's our honor to have na isang expert talaga pagdating dito. Our special guest for today is Dean Serge Ceniza para pag-usapan po natin ang One-Person Corporation or OPC. And to maximize our time with Dean Serge, Judge, simulan na natin ang discussion. Okay. And Attorney Al, as always, sige, ikaw nang buena mano sa pagtatanong kay Dean Serge. Yes. Siyempre, simulan na natin doon sa spirit of the law. No? Okay. So, Dean Serge, ilang dekada din na ang konsepto ng corporation ay ito ay binubuo ng mga individual, hindi bababa sa 5. Hanggang nitong ang 2018, nung naipasa ang Revised Corporation Code, dahil dito sa RCC ay pinapayagan ng bumuo at magtayo ng one-person corporation or OPC. So ano ba objective? Bakit ginawa itong konsepto ng OPC? Nakaka-curious yung din. Yeah, Judge, Attorney Al, no? Actually, ito kasing pagbabago na to dala ng kagustuhan ng Kongreso, no? Ng pamahalaan na anyaya pa ng mga mamumuhunan o mga negosyante at sasabihin natin sa kanila, dito sa amin, meron kami ditong paraan na mas mabilis kayong makapagtatayo ng negosyo, korporasyon na mas madali at mas simple. No? Madaling i-organisa sapagkat hindi nyo kailangan kumuha pa ng mga mangalap na mga kasama ninyong stockholders, no? O kasama ninyong mga lalo na during the incorporation stage, no? Kailangan natin ng mga incorporators, no? Kailangan natin 5 para makapagbuo. Ngayon, hindi na kailangan yan, no? Yung isa na lang yon, pwede na siya magtayo ng kanyang sariling korporasyon. Correct. Parang ano din, di ba? Marami kasing mga MSME, micro, small, and medium enterprises na sole proprietorship yung kanilang business model. Doon sila nag-start. Tapos ito nga, nagkaroon na tayo ng OPC. Correct. So sa pangalan pa lang din, di ba, OPC, binubuo ng isang tao lang kasi one-person corporation. At nabanggit ni Attorney yung sole proprietorship. So, yun naman talaga ang common na naging question nung nagkaroon tayo ng OPC. Ano po ba ang pagkakaiba ng OPC sa sole proprietorship? At yung pong isa pa, OPC naman, at saka yung corporation sole na tinatawag. Ganito yon, Judge. No? Yung OPC, yan ay isa talagang korporasyon. Okay? Yan ay merong sarili niyang persona. Ang tinatawag natin separate personality sa usaping legal. Ano? Doon naman sa yung sole proprietorship, yan ay negosyo nung negosyante. Nakaduktong sa kanya yan. Pag nawala na yung negosyante, sarado yung negosyo. Okay? Ito namang OPC na to, pag nawala yung mismong tinatawag nating single stockholder, pag nawala siya, tutuloy pa rin yun. Tutuloy pa rin yun. Ngayon, kumpara naman natin yan sa corporation sole, ito naman ay religious organization. Okay? So, hindi natin kinakailangan dito ng isa lang. O pwede ring marami, tawag natin dyan corporation aggregate. No? So, meron silang, meron yan, para sa kanilang pagtatayo ng mga reliyon o kaya naman yung mga sekta, no? Patungkol yan sa pananampalataya. Hindi siya pang negosyo. Hindi siya pang negosyo. Tama. Okay. So, teka, bago ka magtanong,
Din, kanina kasi may nabanggit ni Attorney Ann yung kaibigan niya na nagtayo na ng OPC. So yung Juan de la Cruz, OPC. Pero nabanggit nyo nga kanina, kahit na kahit na mawala na si single stockholder nun, yung sa kaibigan niya, pwede pa rin mag-continue yun. Magtutuloy pa rin yun. Oo, kasi meron siyang tinatawag na perpetual existence. Kung mababasa natin itong revised corporation code na wala na yung maximum term ng isang korporasyon. Dati 50 years. 50 no? years, Pero ngayon, wala na yun. Perpetual na. No? And then, does that apply even to traditional corporations o pang-OPC lang yung perpetual No, existence? kasama yan. Hindi lang sa OPC, pati yan sa ating mga regular corporations. Oh, okay. Oy, magandang ano yun, no? Information. Yes, Kasi nga sasabi nila, magkukorporasyon ko after 50 years, wala na yan. Magsasara na yan. Hindi na totoo pala. yun. Ayun. Okay. Pero masyado akong lalo din kasi sa kaibigan ni Attorney Ann. Ano ba yan? So si Juan de la Cruz, OPC. May message na ako na kaibigan ko. Ako ba yung pinag-uusapan nyo? Hindi kasi nga sabi pagka kahit na wala na siya, pwede siya mag-continue, Yes, diba? Paano yun? Kung single stockholder lang siya din. Sinong sa kanya? Paano mangyayari? Doon Wala na si Juan de la Cruz. Doon kasi sa batas, Judge, merong mekanismo, no? Merong pag-oorganisa pa lang nitong OPC, meron tayong requirement, no? Merong hinihingi yung batas na dapat yung single stockholder mag-a-appoint siya ng nominee. Okay. Saka ng kanyang alternate nominee. Okay. Yun ang papalit sa kanya kung siya'y mawawala at kung siya'y magkakasakit. Okay. Pero kailangan single person pa rin. Hindi pwedeng group of persons kasi magiging traditional corporation yun. Iko-convert mo na yan. May May conversion conversion naman yun. So pag Okay. yung kaibigan mo, pwede kang na nominee. Oo nga, dapat mag-close. Ay, ayoko, baka mamaya, di ba? Ako na ang ako ng mga utang niya. Hindi, kasi nga di ba meron naman separate. Pwede ka. Ayoko. Okay, sige. Pero hindi, ayoko magsalita ng patapos. Kaya nga, ang next question, Ayan na. ano ang mga pros and cons para mapag-isipan natin, no? Kung Yes. maganda ba itong OPC. Bawa, i-offer ka naman Correct. ganun. Ano Okay. po, Dean Serge, ang pros and cons and advantages and disadvantages na pagbuo ng OPC at pagbibusiness bilang isang OPC? Doon muna tayo sa pros, no? Advantages, no? Kung ikukumpara natin sa sole prop, no? Sole proprietorship. Etong OPC kasi meron siyang tinatawag na limited liability, no? Yung single stockholder, yung kanyang pananagutan, pinansyal lalo na, limitado lang doon sa kumpanyang tinayo niya, sa korporasyon niya. Kung meron siyang mga personal na mga ari-arian, yun ay hindi masasama dun sa utang ng kanyang tinayong korporasyon. Yun yung napakalaking bentahe no? ng pagkakaroon ng isang OPC. Kasi kung ikaw sole prop at may pagkakautang yung negosyo mo, hahabulin ka hanggang sa personal mong ari-arian. Okay. Yun yung pinakamalaking bentahe ng isang OPC. Isa pa dyan, dahil siya isang korporasyon, katulad niyan, merong mga tinatawag na business expense. No? Ito naman patungkol na sa taxation. Ano? So kung siya may mga gastusin, yan ina-assume nung kumpanya. No? Basta kinakailangan yan konektado dun sa kanyang negosyo. Okay, lumabas kayo, maaaring kinonsulta kanya, Attorney Al, patungkol sa negosyo niya. So yan ibubuk niya yan bilang expense ng korporasyon. Yun. Okay. Yung cons naman. Ito naman ang pinakamasamang niyan. Ano? Kasi nga, dahil yan korporasyon, siyempre, kinakailangan mo ring gumawa ng mga dokumento, requirements na isasubmit mo sa SEC. May requirement pa rin naman yan dahil korporasyon yan. No? Hindi katulad na sole prop, tumatakbo na lang mag-isa yan. No? Nabayaran mo na ba yung tax? O, bayaran mo na. Ganun lang yun. Parang napakasimple. No? Dito talagang ito'y meron ng tinatawag na structure. At hindi na to simpleng ganun lang. Kinakailangan mo nang sumunod sa mga alituntunin ng Securities and Exchange Commission. Yun ang makikita natin medyo mas mabigat sa kanila, pero
hindi pa rin naman ganun kasama. Oo. Correct. Ayun. Yes. Kasi parang privilege din kasi ang pagtayo ng OPC eh. Oo. So kaya it's regulated by the state talaga. Yes. So, Ayun. yung mga reportorial requirements, no, Dean. Now, may mga specific activities lang ba na allowed para pumasok sa OPC, Dean? Or can it also engage in those activities and industries kung saan allowed ang traditional corporations? Like, for example, we have real estate, we have banks, utilities, schools, etc. At meron pa, compound question ito, Dean. What about sa practice ng profession, like sa legal or medical field? Pwede rin ba ang OPC? Okay. Doon muna tayo sa mga negosyo pwedeng pasukan itong OPC, no? Yung sang-ayon sa batas kasi yung bangko hindi nila pwedeng pasukan talaga yan, ano? Yung mga financial businesses like yung quasi-banking, no? Yung lending, yung mga ganyan. Yung mga vested with public interest. I Okay. see. Nandun sa Revised Corporation Code kung ano-ano yung mga kumpanyang vested with public interest. Ano? Ngayon, yung halimbawa, yung isang OPC, gusto niyang pumasok sa real estate. Kung walang batas na nagbabawal sa kanya, pwede niyang pasukan yon. I see. Okay. Kung halimbawa, eskwelahan, pwede ba niyang pasukan yan? Titignan natin kung yung eskwelahan na yan publicly listed. Kung yan ba nagbebenta ng share sa Philippine Stock Exchange. No? Okay. Kung yan nagbebenta ng share sa Philippine Stock Exchange, hindi pwedeng pasukan yan at i-convert siya, gawin siyang OPC. No? Bawal yun. Ngayon, patungkol naman dun sa kung halimbawa itong OPC magnenegosyo siya, mapapasok siya sa pagbibigay ng isang serbisyo ng mga profesional. Yes. Halimbawa po, Judge, yung mga abogado. Yan pinagbabawal mismo sa batas, no? Yan maliwanag na sinasabi sa batas na ang OPC hindi pwedeng yung mga tao, no, na magtatayo nitong OPC, hindi nila pwedeng gamitin yung OPC para doon sa pag-engage ng kanilang profession. Ayun. Okay? At least para alam. Pero po pwede lang hanggang partnership, di ba? Kaya meron tayo mga law partnerships. Pero liwanagin ko lang to, Attorney Al, kasi maraming nalilito dito, no? Halimbawa, isang abogado, si Attorney Al, gusto niya magtayo ng restaurant at gusto niyang patakbuhin yun ng OPC na siya ang single stockholder. Pwede ba yun? Siya ay abogado. Pwede yun. Yes. Kasi yung kanyang pagiging abogado, hindi yun hadlang para magtayo siya ng negosyo na OPC, no? Yes. Basta hindi yan magi-engage, no, sa isang practice of law. Ayun. Okay. Oo. Pero Galing. pwede doon sa OPC ko, ba yun yung restaurant business ko, tapos meron akong maliit na law office doon. Pero pangalan. Pwedeng umuupa ka doon. Yun. O, diba? Tapos meron pa, accept, labada. O, diba? Parang lahat na. No, sa gilid, may washing machine. May mga doktor, Dean, like for example, di ba may mga doktor na nagtatayo ng mga medispa, ganyan. So, yun, si Doc, pwede siya na mag-OPC for the medispa. yes, pero, for the business. For the business. Pero hindi niya pwede, pagka nag-practice siya doon, personal para consultant. Pwede siyang, pwedeng yung negosyo, pero hindi yan in furtherance ng kanyang mismong profesyon. Halimbawa, i-convert niya yung clinic, pinatatakbo ng korporasyon niya. Yung clinic, tapos magtatayo siya ng ospital, siya yun. Hindi uubra yun sa OPC. I see. Ayun, Okay. nice. So, meron talagang limitation. Yeah. So, despite yung pros na gusto mo na separate juridical personality, hindi pala lahat activities pwede gawin. Yes. Ayan. Ngayon, to next question, Dean Serge. Alam natin na ang corporation ay may mga officers tulad ng chairman, president, treasurer, at corporate secretary who may be appointed from the board or even appointed from outside. Paano sa OPC kung mag-isa lang naman siya? Ano to? Oo, di ba? To multiple personality. Yun pala yung isa sa disadvantage, ang lungkot. Di ba? Lungkot, mag-isa ka lang.
Nagbibiro kami din, sabi namin, di ba? Mag-isa ka lang lahat. Tapos yung nag-aaway-aaway sa tapos nag-discussion. Tapos may dissent pa, no? May dissent pa, Oo. gano'n. Attorney Al, naalala ko, nung ako'y bagong abogado, meron kaming pinupuntahan dun sa Binondo, no? Isang restaurant yun, cafeteria, no? Nagpapatakbo nun isang Filipino-Chinese. So, siya lang yung nag-iisa doon na nag-uutos sa mga tauhan niya, no? Mga kasama niya doon, pumapasok siya sa kitchen, gawin mo to, gawin mo to. Ngayon, siya may hawak ng kaha, no? Okay, so yan yung classic example ng isang negosyo na pwedeng dati sole prop, gagawin mong one-person corporation. Sa ganitong siya ang tatayong, alam nyo kasi sa OPC, 3 ang suot-suot na sombrero ng single stockholder. Siya na yung single stockholder, siya pa yung sole director, nag-iisang director, at siya rin yung presidente. Automatic yun. Automatic. Ngayon, sinasabi rin sa batas, pwede pa siyang kumuha pa ng isang posisyon na napaka-critical sa korporasyon. Pwede siyang maging treasurer. Yes. Si pera yun. Ngayon, kasi, pero meron dong safety net na tinatawag kasi nga, delikado. Ikaw na yung presidente, ikaw pa treasurer. Ngayon, kinakailangan mo mag-post ng bond. Okay? Para naman protection ng mga creditors. Correct. Yung corporate secretary. Yung corporate secretary talagang hindi pwede siya yun. Okay. Kasi mahirap niyang i-authorize yung sarili niya. Conflict of interest. O parang notaryo na nagnotaryo sa sarili. niya. Yung tanong sa atin so paano yun din? So, sino ang corporate secretary? Kailangan ba ang CORSEC in the first place? Mag-a-appoint siya ngayon ng isang CORSEC na siyempre ang totoo niyan yun naman kikilos din sa kanyang mga sapagkat siya yung single director, no? Pero hindi yan katulad ng regular na korporasyon nagkakaroon ng board meeting. Imagine mo naman sa board meeting magmo-move siya, no? Mr. Chair, siya yun. Mr. Chair, I move to approve. Tapos lilipat siya ng upuan. Masama nun. Kinalaban niya yung sarili niya. Magkaroon pa ng intra-corporate business. Yung po, masama doon. Nag-file pa siya ng derivative suit sa sarili niya. Yun nga po. Okay, so pero para lang may documentation, meron lang parang form na, okay, on this day, para siya nagpe-presidential meron siyang decree. hinahawakang logbook. Okay. Yan, doon isusulat ng CORSEC, kung ano yung mga activities, yung mga ginagawa ng kumpanya. Patunay lang yan, pero hindi to yung usual na board resolution. Ito lang parang memorandum lang to ng kung ano-ano mga pinapasok ng kumpanya, kung ano yung mga gagawin. Nililista niya doon, bibili sila halimbawa ng mga gamit doon sa negosyo nila, lilista nila yun. I see. Okay, so, yun, na-curious ako. Yung sinabi kasi ni Dean, yun nga, yung ini-issue na parang memorandum ni corporate secretary. So, yung SecCert, yung secretary certificate na usually, for example, nire-require din yan sa mga iba-ibang, like sa bangko, ganyan. Ano ang form ng SecCert? Or anong ilalagay doon? Pagka OPC po ang involved. Kasi di ba lagi nilalagay during the meeting. Where there was a quorum. Hindi na ganun ka-formal yun. Ang sasabihin na lang yan, pwede pa rin lalabas yan, secretary certificate. No? Isi-certify pa rin naman talaga niya. Pero hindi na ilalagay na nagkaroon ng board meeting, yung sarili niya, minute niya, tapos sasabihin niya, pinapayagan ko yan, pre-propose ko yan, at inaprubahan ko na rin. Kasi nga, Judge, lang yan sasabihin lang na itong direksyon na to na-approve ng single stockholder, stockholder and director. Ayun. Okay. So, parang documentation na lang documentation, okay. Ako na. May kasabihan po tayo din na corporation survivor stockholders. Pero ito parang ito na yung sagutin na parang liwanagin lang natin ulit. Pagka namatay or naging incapacitated yung may-ari ng OPC, yun parang yung sinabi nyo kayo na din, di ba? Magsusurvive naman ito. As compared to yung sole prop, pag namatay yung may-ari, wala na. Pati partnership, di ba din? Yung partnership sa batas, dissolved. Pero hindi ba automatic na yung OPC na yung mapupunta sa mga heirs? No, hindi automatic yun. Kasi pwedeng, ganito yan, Attorney Al, no?
pag halimbawa nagkaroon ng nomination, ni-nominate ni single stockholder, ito ang aking magiging kapalit, no? Nominee, at ito yung aking alternate nominee. Nakalagay yan sa Articles of Incorporation, no? So ilalagay nila yan. Ngayon, kapag may nangyari na doon sa single stockholder na yan, itong nominee na to, magte-take over siya. During the period na nag-iisip pa yung pamilya, yung heirs. Itutuloy pa ba natin itong negosyo na to? Ililiquidate na natin. So may choice sila na iliquidate na lang. Kasi kung ililiquidate nila yan, eventually wala na to si nominee. Pero yung period na yon hindi magsasara kagad. Pwede rin kasing i-convert nila yon into a regular corporation kasi dumami na sila. Yes, correct. Kasi yon by that time, more than 5, pwede na ang traditional corporation. Ayun. Okay, last na siguro to, Dean Serge. Punta na tayo sa formation ng OPC. Ano ang mga requirements at proseso ng pagtayo ng OPC? Sa anong mga opisina lalapit ang isang nagbabalak mag-create ng OPC? Okay, yung magtatayo ng OPC, ganito yon, Attorney Al, no? Kailangan nila ng isang Articles of Incorporation. No? Pipilapan pa rin nila yan dahil sasabihin doon kung ano yung kanilang purpose ng pagtatayo ng korporasyon. Nandun yung katulad din ng mga regular na korporasyon. Doon din ilalagay na doon, katulad ng sinabi ko, kung sino yung single stockholder, nandun sa Articles of Incorporation yan. Magsasubmit din siya ng katunayan na tinatanggap ng nominee at saka nung alternate nominee, yung designation nila. Okay, so isinasama yan. Ano? Mayroon din silang binibigay na proposed name, siyempre. Waiver na itong name na to pwedeng mapalitan kasi nga kung halimbawa meron ng kapangalan, so hindi po pwede, no? So ito, tapos sasubmit sila yung mga regular na requirements pag magtatayo ka ng negosyo, meron kang tax identification number, mga ganyan, ano. Ngayon, pag yan nakalap mo na at handa ka ng magtuloy, pupunta ka sa SEC either personally or online. Pero actually, prefer ng SEC online. No? Online na. Meron silang Spark, no? Electronic submission, etc. No? So, yung Spark na yan, magsasubmit sila doon ng dokumento, magbabayad sila sa bangko, hindi mo na kailangan pumunta ng SEC. So lahat naman itong mga articles of incorporation, lahat ng mga documents na kailangan, available din yan online, di ba? Sa online. Kaya ang bilis. Kaya napaka-bilis ng makapagtayo ng kumpanya ngayon. Yung capitalization din sa OPC, meron ba yung minimum? Or paano po ba yun? Oo, sang-ayon sa batas, wala na. Wala na yan. Maliban, ito yung kulatilya, maliban kung merong batas na nagre-require. No? Kasi itong OPC na to, pinapayagan kahit na mga dayuhan na namumuhunan. So foreigners, pwede silang magtayo ng korporasyon, OPC. Ngayon, kung sila'y magtatayo ng korporasyon, yung capitalization yan sang-ayon doon sa tinatadhana ng Foreign Investment Act. I see, okay. So kung meron, halimbawa, papasukan niya, may minimum requirement, yun ang susundan. Pero kung walang sinasabi ang batas, then wala rin. Very good. Dati kasi doon sa old corporation code, may mga capitalization minimum, requirements. may paid up Yes, correct. So ngayon wala na. Kaya Oh. talaga magandang i-consider ito. Pero ayoko, gusto ko na lang yung ma-maintain ang aking personality. Personality. At sa sa ibang business mo, online business, pwede hindi nga ako marunong magbenta nga ng kahit candy o pulburon. Yan pa kaya. Mahihain ako in that sense. Okay. Ay Ayan. nako, napakadami nating natutunan today, no? So thank you very much, Dean Serge. Isa pong very enlightening discussion, and again, it is an honor to have you here in the show. Maraming salamat, Attorney Al, Judge. Marami pong salamat sa pag-ibig. Kami po ang nagpapasalamat sa inyo din kasi ako personally hindi po ako masyadong sa corporation law. And ito napakasimple, ang basic po ng discussion, napakaliwanag po, and I'm sure po na maraming natutunan ng ating mga kahuntahan. So maraming salamat po for that, Dean. Meron po ba kayong huling mensahe para po sa ating mga kahuntahan tungkol po sa topic natin on the one-person corporation or pabaon po sa kanila? Doon sa mga nakikinig sa amin, kung kayo nagdadalawang isip pa kung gusto ninyong magbukas ng negosyo, magtatayo kayo ng korporasyon,
mabuti hong ituloy nyo na yan kung yan ang inyong pangarap. Madali na ho ngayong magtayo ng korporasyon. Ano? At kapag kayo ho'y nakita ng inyong mga dating kakilala, masasabi ninyo na ako'y may kumpanya na, may korporasyon na akong tinayo. Katulad doon nung nangyari kay Attorney Al, nagulat siya yung dating kaibigan niya, may korporasyon na. Di ho bang ganda? Branding. Kaya ho, gusto natin yan. Kayo ho, iniinganyo rin namin na magtayo kayo ng korporasyon para sa ikabubuti ng ating ekonomiya. Ayun. Ako, perfectly said. Yeah, thank you again, Dean Serge. Sana ma-invite po namin ulit kayo dito sa show for another The topic. pleasure is mine. Hindi na, next time ulit. Sure, ha? opo. Okay, ibang topic Thank naman. you, Judge. Pero maraming salamat po ulit. Thank you po. Hindi ko pwedeng tanggihan si Judge, baka makontempt ako. Hindi ko. Kasi dating judge na. Wala na po wala. content Wala pa. na. Ay, wala na po. Wala na. Pero mas ano po yung sama ng loob. Hirap. Yes, Oo, masaya. O kasi ang content, pwede mo naman bayaran eh. yung sama ng loob. Yun ang Yung mabigat. tampo pala, hindi sa matampo. tampo. Yun. Oo. Ayan, pero thank you po ulit talaga, Dean. And that's all for now, mga kahuntahan. I hope that you have learned something. Maraming salamat po sa inyong panunod at pagtangkilik. Ako po muli si former Judge Jing Uyenko Nolasco. At ako naman po si Attorney Al Jumrani. Samahan niyo po kami ulit next week dito sa paborito niyong Legal TV Talk Show na hindi lang po kayo matututo, pero matututo kayo in a fun and enjoyable manner, di po ba? Dito sa show natin na for the people, by the people, of the people. This is the People's Court.